Ang kwento na ito ay tungkol sa estudyante na palaging kinukutya at binubugbog ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang hitsura. Siya ay si Yuya at isang araw ay nadaanan niya ang isang babae na pinipilit ng tatlong kalalakihan na sumama sa mga ito. Nagmagandang loob siya na tulungan ang babae ngunit nabugbog lang siya ng mga kalalakihan. Pagkadating ng mga pulis ay mabilis namang nagsialisa ng mga nambugbog sa kanya. Gusto naman ng babae na tulungan sana siya ngunit tinanggihan niya ito at umalis na din dito habang pinagmamasdan siya ng babae at mga pulis. Naalala niya ang turo sa kanya ng kanyang lolo na tulungan ang mga nangangailangan ng tulong. Simula kabata ay palagi na siyang inaapi sa eskwelahan at kahit mismo ang kanyang pamilya ay hindi siya maituring bilang isang tao. Matapos mamatay ng kanyang lolo ay ipinamana nito sa kanya ang mga ari-arian nito. Hindi ito matanggap ng kanyang mga magulang at sinubukan na bawiin ang mga ito sa kanya ngunit nabigo lang ang mga ito. Dahil dito ay itinakwil siya ng kanyang mga magulang kaya namasukan na lang siya bilang taga-deliver ng newspaper para masuportahan ang kanyang sarili. Pagsapit ng kanyang pagtatapos sa middle school ay hindi pa din ito pinalampas ng kanyang mga kaklase. Pagka-uwi niya ng bahay at katapos niyang kumain ay hindi niya na napigilan ang kanyang galit at pinagsusuntok niya ang salamin. Nang suntukin niya ang dingding ay bigla itong nagbukas at napasok siya sa loob. Nakita niya ang kakaibang mga gamit at naalala niya ang mga souvenir na dala ng kanyang lolo tuwing may pinupuntahan itong lugar. Nakita niya ang isang pinto kaya binuksan niya ito at nang papasok na siya ay nagulat siya nang may biglang lumitaw sa harapan niya. Nang makita niya ang mga nakasulat dito ay dito niya na napagtanto na napunta siya sa ibang mundo at may mga abilidad na din siyang nakuha. Marami pa siyang nakita na pwede niyang gawin dito kabilang na ang pagpapalit para maging pera ang kahit anong bagay dito. Nakita niya ang sulat ng dating may-ari ng bahay kung saan nakalagay na ipapamana nito ang bahay at mga gamit sa sinuman na unang makakapasok sa bahay na ito. Nang makita niya ang mga sandata ay lumabas siya ng bahay para subukan isa-isa ang mga ito at kusa itong nadadagdag sa kanyang mga skills. Katapos ay nakuha din niya ang true martial arts skill. Habang inililigpit niya ang mga sandata ay may biglang dumating dito na isang bloody ogre at paulit-ulit na inaatake ang barrier na nakapalibot sa bahay. Sinubukan niyang atikihin ang halimaw gamit ang hawak-hawak niyang sibat at nagulat siya na napatay niya kaagad ito. At dahil dito ay nadagdagan din ang kanyang level. Sa paglaho ng bloody ogre ay nag-iwan ito ng iba't ibang bagay at bago siya bumalik sa kabilang mundo ay napapalitan niya muna ito ng pera. Nang makabalik na siya sa kanyang silid ay nakaramdam siya ng pananakit sa buo niyang katawan. Kinaumagahan ay napansin niyang parang kakaiba na ang kanyang katawan. At dahil binasag niya ang kanyang salamin kaya hindi niya ito nakita. Matapos niyang magbihis ay binalikan niya ang kabilang mundo at diniligan ang mga kakaibang halaman sa bakuran na hindi pamilyar sa kanya ngunit may mga nakakamanghang kakayahan. May umatake din dito na isang hell slime na mabilis lang din niyang natalo. Nakuha niya sa slime na ito ang necklace of the black moon na bihira lang makuha. Nang maisuot niya ito ay tumaas kaagad ang kanyang level at nakuha niya ang detect presence skill. Habang ang magic stone naman ay ipinapalit niya sa pera. Pagkaumpisa ng klase ay pinagtitinginan siya ng mga chika babes dahil sa kanyang hitsura na kahit ang dalawa niyang kapatid na sila Yuta at Sora ay namamangha din sa kanya. Dahil sa pagbabago ng kanyang hitsura ay tinanong siya ng iba niyang kaklase sa kanyang pangalan. Nang magpakilala na siya bilang si Yuya ay nagulat dito ang mga nakakakilala sa kanya pati na din ang dalawa niyang kapatid. Dahil hindi naniniwala ang mga ito sa kanya ay pumunta siya kaagad sa banyo at dito niya na nalaman ang pagbabago sa buo niyang katawan. Dinala siya sa likod ng mga mapangapi niyang mga kaklase at kasama din dito sila Yuta at Sora. Habang kinakausap siya ng mga ito ay dumating dito ang babae na tinulungan niya nung isang araw. Kahit malaki ang pinagbago sa katawan ni Yuya ay nakilala pa din siya ng babae. Matapos banggitin ng babae ang pagtulong ni Yuya sa kanya nung isang araw ay dito lang din ito naalala ni Yuya. Gustong magpasalamat ng babaeng ito sa kanya at inimbitahan din siya nito sa super elite school na Aosei Academy na ikinagulat naman nila kaya dito na din nila napansin ang suot na uniforme ng babae. Dito na nagpakilala ang babae na si Kaori na miyembro ng student council at anak din ng chairman ng Aosei Academy. Dahil nag-aalinlangan si Yuya na sumama kina Kaori ay sumingit sa usapan si Yuta at sinabi na sila na lang umano ni Sora ang payagang mag-enroll sa Aosei Academy. Kaagad silang tinanggihan ni Kaori dahil alam pala nito ang ginagawang pang-iinsulto ng mga ito kay Yuya. Nagawang mapapayag ni Kaori si Yuya at umalis na sila patungo ng Aosei Academy. Pagkadating nila dito ay nakaharap kaagad ni Yuya ang ama ni Kaori na si Tsukasa. Dahil sa ginawang pagtulong ni Yuya kay Kaori ay gusto ni Tsukasa na sa Aosei Academy na mag-aaral si Yuya dahil naniniwala ito na dito nababagay si Yuya.
Hindi naman makapagdesisyon pa dito si Yuya kaya isinailalim muna siya sa trial enrollment sa araw na ito para maranasan muna niya ang maging estudyante sa academy. Dumating dito si Miss Sawada na siyang homeroom advisor sa klase na papasukan ni Yuya. Pagkadating nila sa silid ay nagpakilala muna si Yuya at katapos ay napansin niya na parang natulala ang mga estudyante dito. Ilang minuto lang pagkaumpisa ng kanilang klase ay napansin niya kaagad kung gaano kalaki ang kaibahan ng Aosei Academy sa ibang eskwelahan. Pagsapit ng tanghali ay nakilala niya si Rio at inanyayahan siya nito na pumunta sa kantin para kumain. Matapos nilang kumuha ng pagkain ay nakasama naman nila sa mesa ang isa nilang kaklase na si Shingo. Napansin naman ni Yuya na pinagtitinginan siya ng ibang estudyante. Pagsapit ng hapon katapos ng klase ay nagkausap muli sila ng chairman at dahil nagustuhan niya dito ay nagpasya siya na mag-aral na dito. Pagkalabas niya ng opisina ay nagkita naman sila ni Kaori kaya nagsabay na sila pauwi. Nang mapadaan sila sa isang tindahan na dinudumog ng mga customer ay nagpasya din sila na bumili dito. Napagpasyahan naman nila na tawagin ang isa't isa sa una nilang pangalan at katapos ay naisip ni Kaori na tikman din nila pareho ang bawat in-order nila. Dahil dito ay pinagtitinginan tuloy sila ng mga tao dito. Pagkadating ni Yuya sa kanyang bahay ay muli naman siyang pumasok sa kabilang mundo. Matapos mapatay ang halimaw na nagpupumilit pumasok sa kanyang bakuran ay naisipan niya na panahon na siguro para lumabas na siya at harapin ang mas malalakas na halimaw sa kagubatan para na din sa pagpapataas ng level niya. Pagkalabas niya ay nakarinig siya ng boses ng isang tao. Kaagad niya itong pinuntahan at nakita niya ang patay na katawan ng mga tao. Nakita niya din dito ang isang goblin na may kaharap na babae. Nang makita siya ng goblin na ito ay siya naman ang inatake nito. Mabilis niya lang itong napabagsak at nang papalapit na siya sa babae ay muling umatake ang goblin at nagawa siyang mapuruhan nito. Umatake siya gamit na ang kanyang Omni Sword at dito niya na napatay ang goblin. Nilapitan niya muli ang babae ngunit bigla itong nawala ng malay. Nakarinig siya ng boses ng lalaki na tinatawag ang pangalang Lexie kaya mabilis siyang nagtago. Dumating dito ang mga kawal na naghahanap sa babae. Pagkabalik niya sa orihinal na mundo at habang namamlansya ay naisip niya muli ang babae na niligtas niya. Katapos ay napansin naman niya na paulit-ulit na lang ang damit na sinusuot niya kaya nagpasya siyang bumili na ng bago dahil may pera na din naman siya. Pagkadating niya sa mall ay pinagtitinginan siya dito ng mga chika babes. Nagkataon namang kasalukuyang may isasagawang photoshoot sa mall na ito. Ngunit ang problema nila ay hindi pa dumadating ang modelong lalaki. Nagpasya ang photographer na si Hikaru na maghanap na lang sa mall na pwede nilang ipalit dito. Nag-umpisa na silang maghanap at habang nasa escalator sila ay napansin ni Hikaru si Yuya. Kaagad niya itong kinausap at matagumpay niyang napapayag si Yuya. Kaagad na nagsimula ang photoshoot at kahit na naiilang si Yuya ay naging maayos pa din ang mga kuha sa kanila. Kahit ang mga nanonood ay namamangha sa tandem nilang dalawa. Habang nagpapahinga sila ay nag-usap muna sila Yuya at ng modelong babae na si Miu. Namamangha si Yuya sa galing ni Miu kaya dito na naikwento ni Miu ang mga panahong nagsisimula pa lang din ito sa pagmomodelo. Ayon kay Miu na madami din siyang mga pagkakamali nung una siyang sumabak sa pagmomodelo ngunit naging inspirasyon niya ang mga tagahanga niya na natutuwa sa mga larawan niya. Ilang sandali lang ay dumating na dito ang modelo na lalaki na si Shou. Nilapitan nito kaagad si Miu at niyaya na makipag-inuman. Sinusubukan naman ni Yuya na uwatan si Shou dahilan para mainis ito kay Yuya. Sinuntok ni Shou si Yuya ngunit nailagan lang ito ni Yuya at walang kahirap-hirap na pinabagsak si Shou. Napansin ni Yuya na sobrang bagal ng galaw ni Shou at parang napalakas ata ang ginawa niya dito. Katapos ay napagtanto niya din kaagad na nakagawa siya ng malaking problema dahil isang modelo ang nakaaway niya. Ngunit nagulat siya nang magsigawan ng mga nakakita sa ginawa niya dahil napahanga niya ang mga ito. Dahil nagawang makuhanan ng video nila Hikaru ang mga pangyayari ay ginamit nila ito para paalisin si Shou. Pagkaalis nila Shou ay inalok naman ni Hikaru si Yuya na subukan din ang pagmomodelo. Ngunit kahit naging maganda ang karanasan ni Yuya dito ay alam niyang hindi pa niya magagawa ng maayos ang trabaho kaya tinanggihan niya muna ito. Nang magising naman si Lexia ay naalala nito si Yuya. Dahil gusto niya itong makilala ay nagpasya siyang balikan ang kagubatan. Walang nagawa ang pinuno ng mga kawal na si Owen kundi samahan na lang si Lexia. Pagkadating nila sa kagubatan ay nakalaban nila dito ang mga goblins. Nang aatakihin na ng goblin si Lexia ay naunahan ito ni Yuya. Namamangha na lang sila habang pinagmamasdan si Yuya na nilalabanan ang mga goblins. Matapos maubos ang mga goblins ay pinainom ni Yuya ng kanyang cure-all herb ang mga sugatan ng mga kawal. Nilapitan siya ni Lexia at inalok siya na maging asawa nito na ikinagulat nilang lahat.
Dahil dito ay nagtalo sila Lexia at Owen kaya inanyayahan sila ni Yuya sa bahay nito dahil baka umano may mga halimaw na dumating. Hindi akalain nila Lexia na sa kagubatan na ito na tinatawag na Darkest Region naninirahan si Yuya. Pagkadating nila ng bahay ay dito na nagpakilala sila Owen na mula sa kaharian ng Arslia. Dito lang din nalaman ni Yuya na isa palang prinsesa si Lexia sa kaharian na ito. Matapos magpakilala ng dalawa ay sinabi na din ni Yuya ang kanyang pangalan. Dahil kakaiba ang kanyang pangalan ay napaisip sila Lexia na baka umano isa siyang prinsipe mula sa ibang kaharian. Ngunit may kutob din naman si Owen na baka isa siyang espiya. Dahil hindi pa matatanggap ni Yuya ang alok ni Lexia ay nagkasundo sila na maging magkaibigan muna. Dito na din sinabi ni Owen ang isa pa nilang pakay bakit nila gustong makausap si Yuya. Ito ay para imbitahan si Yuya sa kaharian para personal umano na makapagpasalamat ang hari sa kanya. Naisip ni Yuya na ponlakan ito ngunit sa darating pa na bakasyon nila. Sa ibang dako ng mundong ito naman ay kinausap ng isang lalaki na nakamaskara ang naatasan nitong tauhan para ipaligpit si Lexia. Ito ay matapos nitong malaman na buhay pa pala si Lexia kahit matagumpay ang mga assassins na ilayo si Lexia sa mga kawal na kasama nito. Balak ng lalaking ito na makapaghiganti sa ginawa sa kanya ni Lexia. Pagsapit ng unang araw ni Yuya sa Aosei Academy ay suot niya na ang kanyang uniforme at muling ipinakilala sa buong klase. Dahil wala pa siyang uniforme para sa PE ay hindi pa siya makasali sa mga activity nila dito. Habang pinapanood niya ang kanyang mga kaklase ay nilapitan siya ng kaklase niyang si Kaide at nag-usap muna silang dalawa. Aksidente namang nasipa ni Akira ang bola papunta kay Kaide kaya dali-dali itong sinipa ni Yuya. Nagulat silang lahat sa ginawang pagsipa ni Yuya na parang hindi normal. Makalipas ang ilang oras habang sila Kaori naman ang nasa PE class ay dumating dito ang grupo na tinatawag na Red Ogres. Kasama din ng mga ito sila Yuta at Sora na may planong dukutan si Kaori para makapaghiganti sa pagtanggi nito sa dalawa. Nang makita ito ni Yuya ay pupuntahan niya na sana ito nang biglang manginig ang kanyang tuhod. Nakaramdam siya ng takot ngunit mabilis niyang napakalma ang kanyang sarili. Imbis na dadaan sana siya sa hagdan ay sa bintana na lang siya dumaan para bumaba mula sa ika-4 na palapag. Kagad niyang hinarap ang grupo nila Araki na mabilis lang niyang nalampasan. Hinarap naman siya ni Omori at natalo din niya ito kaagad. Nang makalapit na siya kay Kaori ay dito na umaksyon ang pinuno ng Red Ogres at sinusubukan na sagasaan si Yuya gamit ang motorsiklo nito. Nang makailag si Yuya dito ay nawala na ito sa kontrol at nagtuloy-tuloy hanggang sa bumangga ito. Dumating na din dito ang mga pulis at hinuli ang mga Red Ogres kasama na sila Yuta at Sora. Nang masabi ni Yuta na walang silbi ang Red Ogres ay nagalit dito ang pinuno at sinakal si Yuta para sana iligpit. Kagad naman silang nilapitan ni Yuya para pigilan ito. Sumugod ito kay Yuya ngunit tinitigan lang ito ng masama ni Yuya at hindi na nakagalaw sa takot. Hindi naman makapaniwala sila Yuta at Sora sa ginawa ni Yuya dahil alam nilang marami silang kasalanan na nagawa dito. Ngunit ayon kay Yuya ay hindi pa din niya kayang pabayaan na lang ang kanyang pamilya dahilan para maging emosyonal na lang sila Yuta habang humihingi ng tawad sa kanya. Isang araw nang papasok na sana siya sa kabilang mundo ay naalala niya ang mga sinabi ni Owen tungkol sa Darkest Region. Kung saan ito ang pinakadelikado sa lahat ng region dahil sa mga naninirahan ng mga halimaw dito na kayang sumira ng isang malaking syudad. Muli siyang nakipaglaban sa mga halimaw para magpalakas. Bigla siyang nakarinig ng tunog ng isang aso kaya pinuntahan niya ito. Nakita niya dito ang isang King Orc na binubugbog ang isang aso. Matapos makita ang power level ng King Orc ay naisip niya na iwasan na lang ito. Ngunit hindi niya magawang iwan ang aso kaya napilitan siyang kalabanin ng King Orc. Inatake niya ito gamit ang kanyang sibat at nang gagamitin niya na ang kanyang espada ay nagulat siya dahil napatay niya na pala ito. Napaisip siya muli kung sino ba itong sage na lumikha ng mga sandata na sobrang lakas. Matapos niyang painumin ng cure-all herb ang aso ay kaagad din itong gumaling. Dahil dito ay nagustuhan siya ng aso at nagpasya siya na dalhin ito sa bahay. Kasabay nito ay nakuha din niya ang skill kung saan pwede niyang maging kakampi ang isang halimaw. Nang makita niya ang stats ng aso ay nalaman niyang napakalakas din pala nito. Dahil sa kulay ng balahibo nito ay pinangalanan niya itong Knight. Kinabukasan ay tinanong niya sila Rio sa pet shop na pwede niyang puntahan. May isang pet shop na inirekomenda sila Rio at Shingo ngunit dahil hindi siya masasamahan ng mga ito ay nagpresente si Kaide na sumama sa kanya. Katapos ng klase ay kaagad silang nagpunta sa pet shop at binili ang mga kailangan para kay Knight. Pagkauwi niya ng bahay ay sinubukan nila ang kanyang mga pinamili at ipinasyal si Knight sa malapit na plaza. Nakita niya dito si Kaori at ilang sandali lang ay nakita niya din dito si Mew.
Dahil dito ay pinagtitinginan na sila ng iba ding namamasyal dito. Nakilala ng mga ito si Mew kaya nagpasya si Mew na umalis kaagad dito. Bigla silang nakarinig ng sigaw ng babae at nakita ang tumatakbong mandurukot. Inutusan ni Yuya si Knight na habulin ang mandurukot at pinuntahan naman nila ni Kaori ang matandang babae. Ilang sandali lang ay bumalik na si Knight habang kinakaladkad ang mandurukot. Nang tatawag na si Kaori ng pulis ay nagawang makawala ng mandurukot at mabilis na sinugod si Kaori ngunit napigilan ito ni Yuya at walang kahirap-hirap itong pinabagsak. Pagkauwi nila ng bahay ay muli silang pumasok sa kabilang mundo at kasama si Knight ay nilabanan nila ang iba't ibang klase ng mga halimaw sa kagubatan. Nakakita sila dito ng isang crystal deer na may mas mataas pang level sa King Orc. Habang nagdadalawang isip si Yuya kung lalabanin ba nila ito ay bigla silang naramdaman nito. Dahil dito ay wala na silang magagawa kundi harapin na lang ito. At sa inaasahan ni Yuya ay gumagamit na din ito ng mahika at dalawang klase pa ang nagagamit nito. Pagka-atake nito sa kanila ay nagkaroon si Knight ng pagkakataon para masugatan ito. Dito na ito inatake ni Yuya at matagumpay nila itong natalo. Nakuha naman nila mula dito ang item na isang bat set kaya pagsapit ng gabi ay ginamit niya ito at naligo sila ni Knight. Isang araw ay may nakita silang kuweba at habang binabaybay nila ang loob nito ay biglang nasindihan ang mga ilaw dito. Nakita nila dito ang isang kalansay na may hawak-hawak na libro na may pamagat na The Book of the Sage. Nang binuksan ito ni Yuya ay nagulat siya sa mga nakasulat dito. Nakasulat sa libro na ito ang mga pinagdaanan ng The Sage na may-ari ng libro na ito. Ayon dito na sa sobrang lakas umano nito at kayang gawin ang lahat kaya napasok ito sa Realm of Gods. Inalok umano siya na sumali sa mga Diyos ngunit tinanggihan niya ang mga ito. Nabanggit din dito na ang kapangyarihan na meron si Yuya ay mas malakas pa sa inaasahan niya. At darating ang panahon na kakatakutan din umano siya ng mga tao katulad ng nangyari sa The Sage. Napatanong si Yuya kung ano ba ang dapat niyang gawin para maiwasan niya na katakutan siya ng mga nakapaligid sa kanya. Bigla siyang may narinig na boses na sinasagot ang tanong niya. Muli siyang nagtanong at nang sumagot muli ito sa kanya ay dito niya na nasigurado na may kumakausap nga sa kanya. Biglang nagliwanag ang libro at ayon sa kausap niya ay nilagyan niya umano ang libro ng mga nalalaman nito tungkol sa mahika. Ngunit dahil galing sa ibang mundo si Yuya ay hindi ito nagtataglay ng magical power. Dahil dito ay ipagkakaloob na lang umano ng The Sage ang magical power nito kay Yuya. Matapos itong maipagkaloob kay Yuya ay naputol na din ang kanilang pag-uusap. Nang makabalik sila sa bahay ay kaagad na pinag-aralan ni Yuya ang paggamit ng mahika. Makalipas ang ilang minuto na pagbabasa ay sinubukan nila sa labas ang water ball. Matagumpay niya itong nagawa at kahit si Knight ay nakagawa din nito. Sabay nilang pinunterya ang isang puno at nagulat si Yuya sa sobrang lakas nito. Ipinaalam naman ni Owen sa hari ang resulta ng kanilang pakikipagkita kay Yuya. Nabanggit ni Owen ang hindi karaniwan na pangalan ni Yuya at may hinala siya na baka galing ito sa ibang bansa. Aksidente namang nabanggit ni Owen ang pag-alok ni Lexia na magpakasal kay Yuya. Dahil dito ay pinakuha ng hari ang espada nito at nagwala. Isang araw ay ipinaalam sa klase nila Yuya ang tungkol sa off-campus study at dahil binubuo ng 4 na miyembro ang bawat pangkat ay nakasama ni Yuya sila Kaide, Akira at Rin. Dahil magtatagal ito ng 2 gabi ay napagpasyahan nila na mamili para sa mga dadalhin dito. Nakasama nila si Kaori habang si Akira naman ay hindi nakasama dahil meron umano itong ibang lakad. Pagkadating nila sa mall ay napadaan muna sila sa Crane Games dahil kay Shingo. Dito ay tinulungan ni Yuya ang kanyang mga kasama na makuha ang mga gusto ng mga ito dito gamit ang kanyang detect weakness skill. Katapos nila dito ay nagpasya sila Yuya na magpunta sa 7th floor kung nasaan ang mga cafe habang ang mga babae naman ay nagpunta sa 13th floor. Habang nasa isang cafe na sila Yuya ay narinig nila ang alarm senyales na may nagaganap na sunog sa gusali. Mabilis silang tumakbo papunta sa exit ng gusali at habang tinatanong ni Yuya ang empleyado ng gusali kung may dumaan na 3 babae mula sa taas ay nakatanggap naman ng tawag si Ryo mula kay Kaide. Dahil dito ay nalaman nilang nasa taas pa ang mga ito kaya kaagad na umakyat si Yuya at pinona na lang sila Ryo at Shingo na lumikas. Nang makarating si Yuya sa 13th floor ay ginamit niya ang natutunan niyang mahika para balutin ng tubig ang buo niyang katawan. Nakita niya kaagad sila Kaide at binuhat niya itong 3. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy at sa pagguho ng ibang parte ng gusali ay nagpasya si Yuya na gamitin ang lakas nito. Dahil dito ay mabilis silang nakarating ng ground floor at matagumpay na nakalabas ng gusali. Sa kabilang mundo naman ay may 2 divine ang naglaban. Isa dito ay si Yuti na nagtataglay ng kapangyarihan ng Divine Archer at inalok nito ang Deity of Kicks na si Usagi para makipagtulungan dito na wasakin ang kanilang mundo.
Isang araw ay sinubukan ni Yuya na gamitin ang natutunan niyang mahika para makapag-teleport. Matagumpay niya itong nagawa at napunta sila ni Knight sa gitna ng kagubatan. Katapos ay may nakita silang kuweba na malapit dito at pinasok nila ito. Habang naglalakad na sila sa loob ay nakasalubong nila ang dalawang goblin kaya nilabanan nila ito at mabilis lang nila itong napatay. Pagkalabas nila ng kuweba ay nagpasya si Yuya na bumalik na sa kanilang mundo dahil maghahanda pa siya para sa off-campus study trip nila. Ngunit ayaw pang umuwi ni Knight kaya bigla itong tumakbo palayo. Sa di kalayuan ay may naramdaman si Knight na malapit lang sa kanila kaya napahinto ito. Dahil dito ay pinatago ni Knight si Yuya na naintindihan naman kaagad ni Yuya. Nakita nila ang isang sugatan na babae na pinalilibutan ng mga goblins. Tutulungan sana ito ni Yuya ngunit pinigilan siya ni Knight. Nagpatuloy ang labanan ng babae at ng mga goblins hanggang sa mapuruhan ng isang goblin ang babae dahilan para mawalan ito ng malay. Ililigpit na sana ito ng mga goblins kaya dito na kumilos si Yuya at niligpit nila ni Knight ang mga goblins. Dumating dito ang mas marami pang goblins kaya ginamit na ni Yuya ang Divine Whip. Sa sobrang lakas nito ay naubos nila kaagad ang mga goblins. Katapos ay nagpasya si Yuya na dalhin sana sa tinitirahan niya ang babae. Ngunit bigla itong nagising at mabilis na lumayo sa kanya. Binigyan niya ito ng cure-all herb dahilan para gumaling kaagad ang mga pinsalang natamo nito. Matapos magpakilala ni Yuya dito ay nagpakilala naman itong si Luna. Natanong ni Yuya kung ano ang ginagawa ni Luna sa kagubatan na ayon naman kay Luna ay magsasanay lang umano sana siya nang bigla siyang atikihin ng mga goblins. Nang sabihin din ni Yuya na nagsasanay lang din siya sa kagubatan na ito ay nagulat dito si Luna. Hindi niya akalain na nagagawa ni Yuya na magsanay sa kagubatan na ito. Babalik na sana si Luna sa bayan ngunit naisip niya na hindi siya pwedeng bumalik nang hindi siya nakakapaghugas. Dahil dito ay inalok siya ni Yuya para maligo sa item nitong paliguan. Natanong ni Luna kay Yuya kung pwede siyang samahan nito para magsanay. Nag-isip muna si Yuya pero ilang sandali lang ay pumayag na lang siya dito. Inumpisahan kaagad nila ang pagsasanay at habang ginagawa nila ito ay nilalabanan din nila ang mga goblins na nakakaharap nila. Madami ang naituro ni Yuya kay Luna at marami din ang natutunan niya mula kay Luna. Sinabi naman ni Yuya kay Luna na hindi muna siya makakasama sa pagsasanay simula bukas dahil sa off-campus study trip nila. Dahil dito ay nagpasya din siya na samahan na lang si Luna hanggang sa pagsikat ng araw. Kaya habang nasa bus na siya para sa kanilang off-campus study trip ay napansin nila Kayday na ilang beses na siyang humihikab. Dahil dito ay nagpasya si Yuya na matulog muna habang nasa biyahe pa sila. Ilang oras ang makalipas ay ginising siya ni Rin dahil nakarating na sila sa lugar na paggaganapan ng off-campus study trip nila. Katapos nilang magbihis ay nagtipon sila sa hall para ipaalam sa kanila ni Miss Sawada ang mga gagawin nila. Kasama din nila dito ang kanilang school doctor na si Yam Ikawa at dito lang din nila nalaman na sa kagubatan pala sila matutulog. Matapos may palem ni Sawada ang lahat ay nagtungo na sila sa kagubatan. Napagpasyahan nila Yuya at Kayday na mamingwit habang sila rin naman ang maghahanap ng mga kabute at ibang halaman na pwede nilang makain. Pagkadating nila Yuya sa ilog ay madaming estudyante na ang nauna dito at nakita din nila dito si Rio. Ginamit ni Yuya ang kanyang kakayahan para makahanap ng lugar na kung saan mas madaming isda. Katapos ay isa-isa niyang pinagdadakip ang mga isda gamit lang ang kanyang kamay dahilan para mamangha sa kanya ang ibang estudyante. Napansin ni Yuya na mas bumilis siya at naisip niya na dahil siguro ito sa ginawang pagsasanay nila ni Luna. Habang si Luna naman ay mas napalakas din ang teknik nito. Isa palang assassin si Luna na kilala sa tawag na Headhunter at miyembro din ng Dark Guild. Nang makabalik na sila Yuya ay napansin nila si Akira na parang naubusan na ng lakas. Kaya nabanggit ni Akira ang ginawa sa kanya ni Rin na gawing pain para mailayo ang mga oso. Matapos nilang tipunin ang mga nakuha nila ay dinala muna nila ito kay Miss Sawada para ipakita. Natuwa naman sa kanila si Miss Sawada dahil sa dami ng kanilang nakuha. Sinimulan kaagad itong lutuin ni Yuya dahil siya lang pala ang marunong magluto sa kanilang grupo. Nang matikman na ng kanyang mga kagrupo ang mga niluto niya ay sobrang nasarapan ang mga ito. Kahit si Miss Sawada at iba nilang guro na napadaan ay napakain din dito matapos makita ang mga luto niya. Matapos nilang kumain ay nagpasya si Yuya na umuwi muna gamit ang teleportation para pakainin si Knight. Kinabukasan ay nagulat silang lahat na nagkalat na ang iba nilang gamit. Natulala naman si Akira sa nakita niya dahil parang bakas ito mula sa yapak ng oso. Habang nangunguha sila ng kanilang kakainin para sa almusal nila ay nakita naman nila ang mga bakas sa mga puno at naalala kaagad ni Yuya ang sinabi ni Akira tungkol sa oso nung isang araw. Dito na nagpakita sa kanila ang isang oso kaya dali-dali silang tumakbo.
Nang mapunta sila sa kinaroroonan ng kanilang mga tent at ibang estudyante ay natulungan sila dito ni Miss Sawada. Katapos ay mabilis silang tumakbo papunta sana sa iba ngunit biglang nadapa si Miss Sawada. Pagkaatake ng oso dito ay nagawa itong mapigilan ni Yuya. Naglaban silang dalawa at nagawa ni Yuya na matalo ito na ikinagulat naman ng lahat. Pagsasabihan sana ni Miss Sawada si Yuya dahil delikado umano ang ginawa nito pero dahil nailigtas siya nito ay hinayaan niya na lang ito. Ilang sandali lang ay dumating dito si Kaori at ipinaalam sa kanila na magsisilbing bantay umano nila ang oso na ito. Ito ay matapos nilang makakuha ng permiso mula sa academy at sa local government. Kung sakali man na umatake muli sa kanila ang oso ay iihawin na lang nila ito dahilan para pagpawisan ang oso. Dahil dito ay nagsilbi nga itong bantay nila hanggang sa matapos ang kanilang off-campus study trip. Sumapit na din ang araw ng pakikipagkita ni Yuya sa hari ng Arslia. Bago dumating sila Lexia ay tinalo muna nila ni Knight ang mga halimaw na nakita nila. Hindi naman niya alam na may nagmamatsyag pala sa kanya. Ilang sandali lang ay dumating na dito sila Lexia para sunduin siya. Biglang sinugod ni Knight si Lexia at napansin kaagad ni Yuya ang puno na bumabagsak na kaya mabilis niya itong hinati. Nang mapansin niya ang tali sa puno ay inutusan niya si Knight na hanapin ang gumawa nito. Matapos itong matunton ni Knight ay kaagad itong inatake ni Yuya. Natanggal dito ang maskarang suot nito at nagulat si Yuya na si Luna pala ito. Dumating dito si Lexia kaya sinabi na din ni Yuya na kilala niya si Luna at may masamang balak kay Lexia. Nakiusap si Yuya kay Lexia na dalhin niya umano muna si Luna sa kanyang bahay para pagalingin at kausapin muli sa huling pagkakataon. Pumayag naman kaagad si Lexia at nagpasya din itong sumama kay Yuya. Pagkadating nila Owen ay gumamit si Yuya ng teleportation para mabilis silang makarating sa kanyang bahay. Dahil sa paggamit nito ni Yuya ay sinabihan siya ni Lexia na tanging sa alamat lang nalalaman ang ganitong klaseng mahika. Dagdag pa nito na kung may makadiskubre na may taong gumagamit nito ay posible itong magdulot ng digmaan. Kaya pinagbawalan nito si Yuya na gamitin ang teleportation magic sa harap ng ibang tao. Katapos ay pinabangon nito si Luna dahil alam na pala ni Lexia na nagpapanggap lang itong walang malay. Gusto niyang malaman ang lahat tungkol kay Luna ngunit mas gusto pa ni Luna na iligpit na lang siya kaysa magsalita. Dito na sinabi ni Yuya na gusto din niyang makilala pa si Luna at kung ano ang rason niya bakit gusto niyang iligpit si Lexia. Kaya napilitan na lang si Luna na magkwento tungkol sa naging buhay niya. Ayon kay Luna na dahil isa lang siyang palaboy nung bata siya ay pinagdaanan niya ang sobrang hirap para lang mabuhay. Hanggang isang araw ay may isang lalaking nagturo sa kanya hindi lang sa pagbabasa at pagsusulat kundi pati na din sa iba't ibang teknik sa assassination. Base sa kwento ni Luna ay nalaman kaagad ni Lexia na mula sa Dark Guild ang tinutukoy nito. Dagdag pa niya na isa itong organisasyon na puro iligal ang mga gawain. Ayon naman kay Luna na katulad ng kanyang master ay naging miyembro din siya ng organisasyon nito. Dahil sa mga nagawa niya ay binansagan na siya bilang headhunter. Hanggang isang araw ay binigyan siya ng isang misyon at ito ay iligpit si Lexia. Dahil sa ginawa niya ngayon kay Lexia ay alam niya na malapit na ang kanyang kamatayan. At kung malaman din ng Dark Guild na pumalpak siya ay magpapadala din ang mga ito ng tao para ipaligpit siya kaya nakatadhana na talaga ito sa kanya. Ngunit hindi niya akalain nang sabihin ni Lexia na gusto siya nitong gawing personal bodyguard. Kahit ayaw niya sana itong tanggapin dahil sa nakaraan niya at alam niyang hindi siya nababagay dito ay hindi pa din nagpatalo sa kanya si Lexia. Kaya dahil sa pagpupumilit ni Lexia ay wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang alok nito. Dahil paggabi na ay nagpasya na lang sila Lexia na magpalipas ng gabi sa bahay ni Yuya. Kinabukasan ay nagkita-kita na sila nila Owen at sinabi na din ni Yuya sa mga ito na hindi na siya makakasama pa papunta ng palasyo. Ito ay dahil wala na siyang sapat na oras at sa isip-isip niya ay papasok pa siya sa eskwelahan. Kahit dismayado sila Lexia at Owen ay wala na din silang nagawa at itinuro na lang kay Yuya ang daan papuntang palasyo sakali mang maisipan ni Yuya na magpunta dito. Pagkaalis nila Lexia ay nakakita naman sila Yuya ng isang magandang lawa. Nagpasya silang maligo dito at habang pinapakiramdaman ng tubig ay napansin ni Yuya ang hayop na mukhang baboy. Kaagad niya itong napaamo at katulad kay Knight ay pag-aari niya na din ito. Pinasubukan niya dito ang abilidad nito na nagustuhan naman niya. At para naman sa pangalan nito ay binase niya ito sa kulay nito kaya pinangalanan niya itong Akatsuki. Nang ipakita naman sa kanya ni Knight ang orasan ay mabilis siyang kumilos para bumalik sa kabilang mundo. Pagkaumpisa ng klase ay napag-usapan nila ang class competition event na puro ball game. Una nilang nilaro ay ang soccer at dahil hindi pa kabisado ni Yuya ang rules nito ay nagsilbi muna siyang goalkeeper. Matapos maaga ni Akira ang bola kay Rio ay mabilis itong tumakbo para makagol.
Pagkasipa ni Akira ng bola ay nagulat silang lahat sa bilis ni Yuya na nagdahilan para mapigilan na makagol si Akira. Dahil hindi alam ni Yuya ang gagawin ay sinabihan siya ni Ryo na ihagis ito ng sobrang lakas. Kaya nang inihagis niya ito ay nagulat na naman ang lahat sa sobrang lakas nito dahilan para makagol siya. Katapos ng klase habang naglalakad na sila pauwi ay tinawag si Yuya ni Kenji na nagpakilalang taga Star One Production. Kasama din ito ang direktor ng kumpanya para alukin sana si Yuya na maging isa sa mga talent nila ngunit mabilis lang silang tinanggihan nito. Ilang sandali lang ay lumabas na ng sasakyan si Mew na kasama din pala ng mga ito. Nagulat naman sila Shingo at Ryo na magkakilala pala sila ni Yuya. Kaya ipinakita ni Kenji sa kanila ang magazine kung saan sila Yuya at Mew ang cover nito. Isinama ng direktor dito si Mew dahil gusto nito na tulungan sila ni Mew na kumbinsihin si Yuya. Bigla namang may poster ng ball sports competition ang napadpad sa kinaroroonan nila na mula pala kay Kaori. Nang mapansin ito ng direktor ay binasa niya ito at nakaisip siya ng magandang ideya para makunan pa din si Yuya kahit hindi na ito maging parte ng kumpanya. Kaya kaagad silang tumungo sa opisina ng chairman para kausapin ito. Kinagabihan ay pumasok muli si Yuya sa kabilang mundo at kasama sila Knight at Akatsuki ay nilabanan nila ang mga kalansay sa kagubatan. Makalipas ang ilang minuto na paglalakad ay may nakaharap siya na isang malaking baboy ramo at napagkamalan niya itong si Akatsuki. Bigla siya nitong inatake at napuruhan siya nito. Ito pala ay isang mithril boar at nang iinom na sana siya ng cure-all herb ay muli siya nitong inatake. Nagpatuloy ito sa pag-atake hanggang sa bigla itong inatake ni Usagi. Pagkabangon ng baboy ramo ay sinugod nito si Usagi ngunit isang atake lang ni Usagi dito ay kaagad itong naglaho at nadamay din ang mga matitigas na mga puno. Tinuruan ni Usagi si Yuya paano sumipa ng maayos at ilang sandali lang ay nagduelo sila. Inabot sila ng sikat ng araw kaya natanong na din ni Yuya kung bakit gusto nito na turuan sila. Dito na sinabi ni Usagi na si Yuya umano ang pinili niya na maging successor niya. Sinabi na din ito ang tungkol sa kanya bilang isang divine at ang kanyang tungkulin na protektahan ang mundong ito mula sa kasamaan. Ayaw naman ni Yuya na tanggapin ang pagiging isang divine ngunit gusto niyang maging malakas para maprotektahan ang mga taong nakilala niya sa mundong ito pati na din sila Knight at Akatsuki. Kahit na tumanggi siya ay nagpasya pa din si Usagi na sanayin siya at bilang kapalit na lang nito ay gusto naman ni Usagi na turuan niya ito sa mahika. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasanay ay pinili ni Usagi ang King Mithril Boar na ipalaban kay Yuya. Sa una ay nahirapan muna dito si Yuya ngunit gayon paman ay matagumpay pa din siyang natalo ito. Madaming SS rank item ang nakuha niya sa King Mithril Boar at dahil tumaas din ang kanyang level ay narating niya ang level para mag-evolve na din siya. Pagsapit ng ball sports competition ng Academy ay nandito din ang mga taga Star One Production para kunan ng litrato si Yuya habang naglalaro ito. Kalaban niya sa table tennis ang National Tournament's undisputed champion na kilala sa tawag na Sniper. Sa una ay nakascore ito kay Yuya ngunit dahil naalala ni Yuya na mas mahirap pang kalabanin ang isang King Mithril Boar ay hindi niya nakontrol ang kanyang lakas dahilan para mabutas niya ang mesa. Dahil dito ay nagpasya na lang siyang umatras sa laban dahil nababahala siya na baka makadisgrasya pa siya. Pagsapit ng hapon ng pauwi na si Yuya ay nakita niya si Kaori sa labas kaya nagsabay na silang umuwi. Napag-usapan nila ang magaganap na pagsusulit at napagdesisyonan nila na mag-aaral sa bahay ni Yuya. Habang sa darkest region naman ay muling nagkaharap sila Usagi at Yuti. Nang gumamit si Usagi ng mahika ay nagtaka si Yuti kaya sinabi ni Usagi na kasalukuyan siyang tinuturuan ni Yuya. Dahil dito ay nagpasya si Yuti na uunahin niya munang iligpit si Yuya bago iligpit si Usagi dahil nararamdaman niyang magiging banta si Yuya sa kanya. Nang aalis na ito ay susubukan pa sana ni Usagi na pigilan ito ngunit hindi na ito nagawa ni Usagi. Kinabukasan ay nagsimula ng mag-aaral sila Yuya at Kaori sa bahay nito. Habang abala pa si Yuya sa pagsagot ay nakigamit naman si Kaori ng banyo. Napaisip si Yuya na baka maligaw si Kaori kaya sinundan niya ito at saktong nasa tapat na si Kaori ng pinto papunta ng ibang mundo. Dahil dito ay inamin na lang din ni Yuya kung para saan ang pinto na ito. Pati ang iba pa niyang sekreto ay sinabi niya na din kay Kaori. Kabilang na dito ang mahika at di maipaliwanag na lakas niya. Niyaya niya si Kaori na pumasok dito kaya hindi na din pinalampas ni Kaori ang pagkakataon na ito. Pagkalabas nila ng bahay ay marami pang sinabi si Yuya tungkol sa mundong ito. Dagdag pa niya na dito din nanggaling sila Knight at Akatsuki. Bigla namang lumitaw ang stats ni Kaori at nagulat si Yuya na mas malakas pa ito kumpara nung una siyang mapunta dito. Bago sila bumalik ay nakiusap siya na hindi ipagsabi sa iba ang lahat na ito na ipinangako din naman ni Kaori. Nang makarating na sila Lexia sa palasyo ay napatanong kaagad ang hari kung bakit hindi nila kasama si Yuya.
Sinagot ito ni Luna at sinabi na din nito ang palpak niyang pag-assassinate kay Lexia. Nang marinig ito ng hari ay kinuha kaagad nito ang espada at inatake si Luna ngunit nagawa itong mapigilan ni Luna. Pinagsabihan naman ni Lexia ang hari at sinabi na din ito na magiging personal bodyguard niya na din si Luna. Dahil dito ay wala na ding nagawa pa ang hari at kinilala na lang si Luna bilang isang personal bodyguard na ni Lexia. Nalaman din naman kaagad ng taong nakamaskara ang palpak na assassination ni Headhunter at ito ay dahil sa isang tao na naninirahan sa Darkest Region. Ito pala ay si Ryger na prinsipe ng Arslia at nalaman din nito na ginawa ng personal bodyguard ni Lexia ang Headhunter. Dahil may impormasyon din sila na naimbitahan ng hari ang taong nakialam sa assassination na si Yuya ay may naisip na ideya ang prinsipe para makamit niya na ang trono ng kanyang ama. Kaya pinagamit niya sa kanyang tauhan ang Magic Silang Barrier para salakayin ang palasyo. Kung mailigpit na umano nila ang hari at si Lexia ay isisisi lang ito ng prinsipe kay Yuya at katapos ay ililigpit din umano nila ito. Dahil sa bakasyon ng academy matapos ang ball sports competition ay sinamantala ito ni Yuya para bumisita ng Royal Capital. Bago sila lumakad ay may nakuha siyang paradise bedding mula sa tupa na iniligpit niya. Nang makarating sila sa isang bayan ay namangha siya sa mga demi-human na nandito. Pumunta siya sa isang merchant guild para magrehistro dito at ibenta na din ang mga paminta na galing pa ng Japan. Namangha sa mga bote ang pinagbentahan niya kaya 100 piraso ng gintong barya ang ibinayad nito sa kanya. Binigyan din siya nito ng guild card na magsisilbi din umano sa kanyang pagkakakilanlan. Nang makarating na siya ng palasyo ay sinalubong siya dito ni Owen. Hindi naman niya akalain na ihaharap siya nito kaagad sa hari. Pagkapasok niya sa silid kung saan naghihintay ang hari na si King Arnold ay nandito din sila Lexia at Luna. Sa una ay hindi muna naging maganda ang pakikitungo ng hari sa kanya dahil sa mga narinig nito mula kay Owen tungkol sa kanila ni Lexia. Di nagtagal ay huminahon din ito at hinanapan siya ng regalo para kay Lexia. Dahil wala siyang dala ay naisip niya na lang na ibigay ang paradise bedding. Mas nagalit patuloy sa kanya ang hari at dito lang niya nalaman na parang nag-aalok na pala siya ng kasal kung magbibigay siya ng kumot. Nang aatakihin na siya ng hari ay biglang dumating dito ang mga tauhan ng prinsipe. Inutusan kaagad ng hari ang mga palace mage ngunit ginamit naman ang kalaban ng Magic Silang Barrier. Dito na din nagumpisa ang labanan at sa sobrang bilis ni Yuya ay hindi man lang nakaporma ang mga kalaban dahilan para mabilis silang maubos. Nang tiningnan nila Owen ang mga suot ng mga kalaban ay nakita niya sa isa dito ang crest ng prinsipe. Dahil dito ay nakiusap kaagad si Owen kay Yuya na maging bantay muna kay Lexia at tulungan sila na maresolba ang paghihimagsik na pinaplano ng prinsipe. Makalipas ang ilang oras ay ipinasyal ni Lexia si Yuya sa Royal Capital. Kasama din nila si Luna habang nakasunod lang sa kanila si Owen. Dahil sa suot ni Yuya ay napagkakamalan siyang isang noble mula sa ibang lugar. Nang mapadaan sila sa Adventurers Guild ay napagpasyahan nila Yuya at Luna na magrehistro dito. Ayon kay Luna ay para din mas mapadali ang pagbebenta nila ng mga materyales mula sa mga halimaw na natatalo nila. Ginabayan sila dito ng receptionist na si Emilia para sa kanilang pagrerehistro. Para sa magic types ay inilagay lang ni Yuya ang water, fire at wind dahil naiisip niya na baka magkaproblema pa siya kung lahat ang ilalagay niya. Para naman sa magic energy capacity ay may inilabas si Emilia na parang bola ang kristal. Dito umano makikita kung gaano karaming magical energy ang mayroon ng isang adventurer depende sa ilalabas na kulay nito. Nang hinawakan ito ni Luna ay naglabas ito ng kulay dilaw. Ngunit nang si Yuya na ang humawak dito ay bigla na lang itong nabasag na ikinagulat nilang lahat. Akala ni Yuya ay pagbabayarin siya dito pero ayon naman kay Emilia ay hindi naman umano niya ito sinasadya. Nang makita ni Emilia ang kanyang registration form ay nagulat din ito na 3 magic type ang kaya niyang gamitin. Katapos nito ay ibinigay na sa kanila ni Luna ang kanilang mga guild cards. Dahil mga baguhan pa lang sila ay magsisimula muna sila sa pinakamababang ranggo o sa rank F. Habang tinitingnan nila ang mga guild requests ay nilapitan si Yuya ng isang lasing na babae na isa ding adventurer. Nagpakilala itong si Glenna at sinabihan si Yuya na kung may pagkakataon ay baka pwede din umano silang magsama sa isang quest. Matapos makapili nila Yuya ng request ay sinimulan din nila ito kaagad at ito ay paghahanap ng mga halamang gamot. Makalipas ang ilang oras ay dumating dito si Owen para ipaalam sa kanila na nahanap na umano nila ang pinagtataguan ng prinsipe. Dahil dito ay nakiusap din ito kay Yuya kung pwede silang samahan para dakpin ang prinsipe. Kaagad na umalis sila Yuya at palubog na ang araw nang makarating sila sa kinaroroonan ng prinsipe. May nauna na ding mga kawal dito at nang binuksan ng kasama nilang kawal ang pinto ay natamaan naman ito ng punyal sa hita.
Pagkapasok nila ay kasalukuyang may hawak na hostage ang prinsipe. Pinaatake ni Yuya si Knight kaya nabitawan ng prinsipe ang hostage nito. Kagad nila itong pinalibutan ngunit hindi pa din ito sumuko at inatake ang mga kawal. Katapos ay nagbanta ito na magpapatiwakal kaya mabilis itong nilapitan ni Yuya. Paulit-ulit nitong inatake si Yuya hanggang sa sinugod ito ni Knight at nawala ng balanse dahil naman kay Akatsuki. Nang ilalabas na sana ng mga kawal ang prinsipe ay dumating naman dito si Yuti. Kasabwat din pala ito ng prinsipe sa mga plano nito ngunit dahil pumalpak ang prinsipe ay hindi na ito kailangan pa ni Yuti. Akala ng prinsipe na kaya tutulungan siya ni Yuti na makuha ang trono ay para mabigyan ito ng mataas na posisyon ngunit ang totoong plano pala ni Yuti ay gagawin niyang hari ang prinsipe para makapagsimula ito ng digmaan at kumitil ng maraming tao. Nang ililigpit na nito ang prinsipe ay sinubukan itong pigilan ni Owen ngunit napigilan din siya ng bala ng pana na hindi malaman kung saan nanggaling. Akala ni Yuya ay galing ito sa labas ngunit galing din pala ito kay Yuti. Pinaulanan sila nito ng maraming bala ng pana kaya nagpa siya na si Yuya na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sa sobrang lakas nito ay nagawa nitong mapahinto ang atake ni Yuti. Dahil nabanggit ni Owen ang pangalan ni Yuya ay dito na nalaman ni Yuti na nasa harapan lang pala niya ang kanyang hinahanap. Balak sana ni Yuti na gamitin ang power of the vial ngunit dahil nanghihina na din siya ay minabuti niya na lang na umatras muna. Nang makabalik na sila sa palasyo ay nakiusap si Owen kay Yuya na dumalo din sa gaganaping pag-uusap tungkol sa kung ano ang gagawin sa prinsipe. Nang maiharap na sa kanila ang prinsipe ay puwersa ng mga kawal na tanggalin ang maskara at damit nito. Dahil dito ay nakita ng lahat ang mga peklat sa buong katawan nito. Hindi makatingin ng diretso sa prinsipe ang hari at si Lexia. Sinisisi naman ng prinsipe si Lexia dahil nangyari ito nung oras na hindi na kontrol ni Lexia ang kapangyarihan nito. Dinagdag pa nito ang iba pang mga naranasan nito na halos hindi na umano tinatrato bilang isang tao. Nang marinig ito ni Yuya ay naalala niya muli ang mga panahong ganito din ang kanyang nararanasan. Dahil dito ay humingi siya ng pahintulot sa hari sa gusto niyang subukan. Inilabas niya ang cure-all herb at nilagyan niya nito ang muka at katawan ng prinsipe. Kaagad nitong pinagaling ang mga peklat sa buong katawan nito na ikinagulat ng lahat. Nang tiningnan ng prinsipe ang kanyang muka sa salamin ay hindi din ito makapaniwala. Sinabi naman ni Yuya na kung dahil lang sa peklat ang lahat bakit nangyayari ang mga ito ay ito kaagad ang naisip niyang paraan. Matapos pasalamatan ng prinsipe si Yuya ay inanunsyo naman ng hari ang pabuya na ibibigay nito kay Yuya. Ito ay bahay at lupa at pagkakalooban din siya ng posisyon bilang Lord Knight. Nagsanay siya sa darkest region kasama sila Knight ngunit ilang sandali lang ay bigla naman silang inatake dito. Katapos ay nakarinig sila ng boses ng babae at nang makumpirma ni Yuya na si Yuti ito ay tinanong niya ito kung bakit siya inaatake nito. Ayon naman kay Yuti ay isa umano siyang banta na pwedeng makahadlang sa pinaplano nitong paghihiganti. Nang lumakas na ang hangin sa paligid ay dito na din nagsimulang umatake si Yuti. Pinuntahan naman ni Kaori ang bahay ni Yuya at dahil naiwan itong nakabukas ay nagawa ni Kaori na makapasok dito. Pumasok din siya sa kabilang mundo at habang pinagmamasdan niya ang kagubatan ay nakarinig siya ng mga pagsabog. Habang patuloy ang pag-iwas ni Yuya sa mga atake nito ay nagawa nila Yuya at Knight ang natutunan nila kay Usagi. Ngunit hindi pa din ito natablan si Yuti at muli na naman silang inatake hanggang sa makita nila si Kaori na nagtatago. Pagka-atake nito ay sinubukan pa itong sanggain ni Yuya at buti na lang ay dumating dito si Usagi para iligtas siya. Nagsagawa pala si Usagi ng kaunting pag-iimbestiga tungkol kay Yuti. Maliban sa nalaman nito ang totoong pangalan ni Yuti ay nalaman din nito na si Yuti pala ang successor ng Divine Archer na pinaslang. Muling umatake si Yuti at nagtulong-tulong naman sila Yuya na kalabanin ito. Katapos ay inatake naman nila Knight at Usagi si Yuti na hindi na nito nasangga. Ngunit hindi pa din sumuko dito si Yuti at ginamit na nito ang power of the vial. Naglaban sila ni Usagi na halos magkasing lakas at bilis lang ang dalawa. Nang mapuruhan ni Yuti si Usagi ay lumabas sa pagkakatago si Akatsuki. Lumapit ito sa nagaganap na labanan at ginamit ang kapangyarihan nito. Nang maabot ng kapangyarihan na ito si Yuti ay nawala din bigla ang power of the vial sa katawan nito kaya nanghina din ito. Pagkababa nila ay dito na ito pinatulog ni Yuya na kaagad din niyang binuhat. Isa din palang divine being si Akatsuki kaya napigilan nito ang power of the vial. Nakiusap si Usagi na alagaan muna si Yuti at hindi na din naman ito magagamit ang power of the vial. Nang tinawag na ni Kaori si Yuya ay nakita ni Yuya ang halimaw sa likod nito kaya kaagad niya itong inatake na ikinagulat na lang ni Kaori. Ibinaba ni Yuya si Yuti at sinabi lahat kay Kaori na ganito ang gawain niya dito araw-araw.
Akala niya ay magbabago ang tingin sa kanya ni Kaori ngunit para kay Kaori ay wala umanong nagbago sa kanya kahit nung una pa lang silang nagkita kung saan iniligtas niya ito. Dito na nagtatapos ang huling episode ng I Got Cheat Skill in Another World ang Became Unrivaled in the Real World 2. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din